aliases does not say na meron ng corruption doon. Kasi pinapayagan naman talaga sa paggamit ng confidential funds ang mga aliases. Kaugnay po sa nagpapatuloy pa rin na impeachment trial doon sa Day 16, nagpresenta po ng panibagong mga testigo, yung mga disbursing officers nga at iba pa, attorney, laban nga dito sa pangalawang Pangulo. Kaugnay nga doon sa maling paggastos o umano ng confidential funds ng Vice Presidente. Ano naman po ang assessment po ninyo initially doon sa naging pahayag nitong disbursing officer na si Gina Acosta? Si Gina Acosta ay prinsinta ng prosecution as hostile witness. Siguro inaasahan ng prosecution na through leading questions, kasi pinapayagan yung leading questions kapag hostile witness, ay meron siyang maaminin under oath na mapapasama kay VP Sara. Pero sa inyong lingkod, wala po ako nakikitang nag-gain ng prosecution doon. Yun katulad ng sinabi na ito pangkalatan na, pati na rin sa ibang testigo. Ang minamagnify ng prosecution ay yung mga alias, yung mga fake names na tinatawag nila. Nakatatawa yung pangalan, hindi, at may isa pa ngang congressman, hindi ko lang matandaan kung sino. Nagpakita pa ng certification galing sa National Statistics Authority na wala silang birth certificate. Ito mga taong to, yung alias. Natural, alias yan. Paano magkakaroon ng birth certificate? Pero hindi nangangahulugan na kapag wala kang birth certificate, hindi ka na tao. Ilan ang nakikinig sa atin ngayon na walang birth certificate? At yung birth certificate does not mean na if you do not have a birth certificate, you don't exist. Bilang abogado, marami nga po akong kaso na para magkaroon ng late registration dahil walang birth certificate, hindi na So, it is not conclusive that a person does not exist simply because wala siyang birth certificate. That does not follow. And yet, na-magnify yan. Akala nila, makakapunto sila. Hindi po. Ngayon, punta tayo sa mga pangalang alias. Confidential funds. Talaga naman kailangan alias yung pangalan. Ngayon, sino nag-iisip ng alias? Yan. Kailangan ba yung alias malapit sa katotohanan? No? Kailangan ba yung alias? Kailangan paano kung inalias mo James Bond? No? O yung ba nangangahulugan na wala nang tunay na taong recipient? Hindi, kasi the aliases does not say na meron ng corruption doon. Kasi pinapayagan naman talaga sa paggamit ng confidential funds ang mga aliases. Ang lamang maaari siguro yung nagbigay ng mga alias, kumakain sa Mary Grace Restaurant at kumakain ng piatos, kaya ginayaan niya Mary Grace Piatos. So, but that's hindi ibig sabihin yun ay peking tao. Ngayon, tingnan natin yung paggamit ng confidential funds ng ibang ahensya na ginagamit para sa counter-terrorism, legal counter-terrorism. Puro alias yun. Walang gagamit ng tunay na pangalan. Ngayon, pupunta tayo dun sa sinasabi nilang yung sinasabi nila na hindi regular o there's something na hindi regular na ang withdrawal ay ganong kalalaki. Di ba? Cash withdrawal paano mo mababayaran yung informant mo ng cheque? Hindi naman pwedeng ilagay sa cheque yung alias. Di ba? So, talagang kailangan ay meron na mag-withdraw at
yung nag-withdraw yun, talagang cash ang bibigay mo dun sa mga informant because they cannot use their real names. And they cannot use also their alias. Kunyari, yung cheque, pay to the order of Mary Grace Piatos. Pwede ba naman yon? Paano niya mawi-withdraw yun? So it runs counter to the objective of illegal counterterrorism. Kasi you cannot pay in checks, cash lang. So, kapag cash, you have somebody na pagkakatiwalaan mo na mag-withdraw nun at ibayad niya ng cash. So, in other words, whether it's an alias o hindi tunay na pangalan, does not matter. It does not prove anything. Yung mga withdrawal na malalaki, natural. How can you withdraw? Kaya nga over the counter ka kasi you cannot pay in check. No? Kailangan over the counter. Diba? At hindi pwede yun mismong informant ang kumuha nun. There should be somebody assigned. No? Ang importante nakarating yon sa mga informant. Ngayon, meron din sinabi, grabe naman 11 days na withdraw ka agad. Lahat ganun kalaki. Alam nyo, kailangan tingnan muna natin kailan ba pumasok yung pera. No? Sa pagkakaalam ko, pumasok po yung pera na para withdrawin para sa intelligence network, yung pagbabayad ng mga informant, ay buwan na ng December, about December 20, magpapasko yata yun. Ilan araw na lang magtatapos ang taon, kailangan ay ma-withdraw mo na yun. So you have to withdraw within that reasonable time, with the time remaining, no, doon sa taon na yon. So, yun, sinasabi nilang napakabilis naman gastusin. No. It is because nakarating yung pera sa Vice President ng very late na and they have only a few days left to have a withdrawal because sabi nga, hindi nga pwede yung check. No? And give it to the informant. So, kasalanan pa ba yun ng ng Office of the Vice President o ng DepEd na hawak ngayon. Ngayon, meron din nagsabi, I think, sa Senator Judge, no? DepEd, hindi naman hawak ng DepEd ang mga universities, mga colleges. So bakit siya yung mga counter-terrorism na sinasabi niya, sa college, sa university, DepEd hanggang elementary, saka hanggang senior high ka lang. Hindi ka naman pwede dun sa college dahil hindi nagtawak ng DepEd yun. Hindi po. Yung pong, meron pong study na ang most na recruit, no, ng mga insurgents are between the ages of 12 and 17, which means high school. So, ma-justify mo rin yun na nandun nga yun, yun sa DepEd na ang kanilang counterintelligence ay nakatuon dun sa mga edad na yun na hindi pa sila college students. Yan. Yung audit notice, ito nga. Alam niyo, yung pagka na rinig natin yung mga testimony ng mga galing COA, okay sana kung ang testimony nila reflects the official stand of the agency. The official stand of the agency, to my mind, kung ano yung COA findings nila kapag inaudit yung tanggapan. Ang natatanggap ng Office of the Vice President, unqualified opinion for several years. So, bago naman yun maglabas kung ano yung pag-aaral, pagsusuri, pag-audit ng mga auditors nila, dumadaan doon, tapos saka sila nag-issue. So, kung talagang may diferensya, bakit unqualified audit pa rin ang inilalabas ng COA? Now, ang ibig sabihin, ito mga witness nila,
pagka narinig mo yung testimony nila, nag-i-inject sila ng kanilang personal opinion. Oh. And even lawyers and even judges, senators, pag nagtanong sila, they are asking for opinions. Samantalang itong mga COA, and even the other witnesses from the government agencies were not presented as expert witnesses. Kasi kung expert witness ka, then your opinion, no, kapag qualified ka as an expert sa court, your opinion can be taken as evidence, no, doon sa field of expertise mo. Pero dito, wala ni isa sa mga witnesses ang presenta ng prosecution as expert witness. Therefore, whatever opinion that they have given in court, no, walang ano yun, walang bigat because personal niya lang yun eh. Paano niya naging yun ang opinion niya? Tingnan niyo magtanong yung iba, even yung mga judges. Palagay nyo, hindi po pwede yun. You will convict the Vice President based on opinions of witnesses, na that opinion is as good as the opinion of everybody else. Mm-mm. Oh. So, and then, okay, yung mga audit notice nila, yan ay hindi pa final. Di ba? Hindi pa final yon. Pagpalagay mo na may diferensya in audit, it's not yet final. So, will we convict the Vice President based on audit reports which are not yet final? Unfortunately, sa tingin ko po, kapag binabase natin sa mga katanungan ng mga ibang senador, kasi pagka ang nagtatanong, kunwari sila Robin Padilla, sila Cayetano, sinasabi, bias. Pagpalagay mo na, yung mga tanong nila Tulfo, nilang Tiveros, na puro opinion. Hindi ba pwedeng sabihin, bias din sila? So, what can we expect? Di ba? Kaya nga sana, no, hindi pa naman huli lahat. Sana, no, kapag sila ay humatol sila based on evidence, not based on opinions, not based on political biases. And I'm sure na kapag ebidensya, they will acquit.